Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Nako po, Senador Robin at Bongo, sabit. Pia Cayetano, umamin, nag-insert ng 1 billion pesos. Kampo ni Sara Duterte, huling-huli. Mahina ang rason kaya puro drama na lang. At Chis Escudero, muling binakbakan, nangangamoy bias. At Attorney Kapunan at Attorney Claire, may matinding buwelta. Naku, abangan nyo po yan, ang tindi po nito. Pero bagong lahat, pakilike muna ang ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Isang tahimik na senador at isang feeling lawyer ni BP Sara sa impeachment trial, abay dawit umano sa kabalbalan. Pakinggan po natin to. Natapos na ang prosekusyon sa pagpepresenta ng testigo sa kasong malversation ni former Senator Bong Revilla at kapwa-akusado nito dahil sa umano'y 92.8 million peso ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Isa sa mga huling hinarap si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan kung saan naungkat ang usaping leadership fund na para sa priority projects ng mga senador na nagkakahalaga ng 24 billion pesos noong 2024 at 2025. Dito umano hinugot ang pondo para sa proyektong iniuugnay sa kaso. Ayon kay Bonoan, nagsimula ang leadership fund noong 2024 na dumaan umano sa cabinet meeting. Gayunman, nilinaw ni Bonoan na walang mali sa pag-avail ng leadership fund hanggat walang kickback na natatanggap ang mga mambabatas. Okay. Ibinunyag din ni Bonoan na bukod kina Revilla at Senador Jinggoy Estrada, nagsumite rin ng listahan ng infrastructure projects kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, sina Senators Bongo at Robin Padilla. Dagdag niya, lahat ng senador noong 2024 ay nag-avail umano ng leadership fund. Isiniwalat pa ni Bonoan na nagpasalamat at in-acknowledge pa ni na Senators Amy Marcos at Revilla ang umano'y assistance na ibinigay niya para maka-avail ng leadership fund ang mga ito. Bukod dito, tinukoy rin ni Bonoan ang iba pang paraan para makakuha ng pondo para sa mga proyekto. Ang errata o revised information na nakasaad sa mga proyekto mula sa district offices o sa proponent ng proyekto. Direkta umano itong isinusumite sa House Committee on Appropriations na pinamumunuan noon ni resigned Congressman Saldico na nagdedesisyon bago isumite ang proyekto sa plenaryo ng Kamara. Nang tanungin naman ng depensa ni Revilla si Bonoan kung tumanggap ito ng kickback mula sa mga proyekto, tikom ang dating kalihim at ginamit ang kanyang karapatang manahimik. Magsisimula ang presentasyon ng ebidensya at testigo ng depensa sa September 1. Well mga kaibigan, abangan po natin kung anong ebidensya ang meron itong si Bonoan para idiin o itong si Bongo at si Senador Robin at yung iba pang mga senador. At kung idadawit ba mga kaibigan, yan din yung isang abangan natin, kung idadawit din ba ni former Yusek Bernardo sina Senador Robin Padilla at Bongo. Kayo po ba mga kaibigan, naniniwala ba kayo na may kickback umano itong mga senador, lalo na itong si Robin at Bongo sa kanilang mga proposed budget? Sabi po kasi mga kaibigan ni Senador Robin Padilla, eto, sana lang daw sa susunod, total nabanggit sila, abay sabihin din umano na yung mga pondo ay FLR, yung for later release. Sabi mga kaibigan ng ating Senador number 1. So ibig sabihin po ba nito, aminado si Senador Robin na nag-request talaga siya ng mga infra project kay Bernardo noon. Kasi mga kaibigan, yung palusot naman dito ni Senador Bongo, abay nadamay lang daw sila. Lagi na lang mga kaibigan, no, pag nadadawit itong si Senator Bongo sa mga kabalbalan, abay nadamay lang siya. Parang pinag-iinitan, pinagtitripan lang. Ang tanong kasi dyan mga kaibigan, totoo ba na nag-request itong mga senador? At saan ba napunta yung mga insertion nila? Kasi po mga kaibigan, itong si Senadora Pia, abay umamin mga kaibigan na meron siyang insertion na 1 billion pesos. Inamin niya po yan sa harap mismo ng Senado at sa buong mundo. Pakinggan po natin to. So, alam nila ngayon, none of us, I can speak, I guess I cannot speak for everyone now, but I'll speak for myself. We don't tolerate corruption here. But I also don't Talaga tolerate ba? that there are insinuations that we're doing wrong when we make amendments that are called insertion. Tatawagin ng insertion, tapos may mali siya na. Whether that is the news outlets, people out there from within the Senate, I object to that. That is not fair because it is our job. Because it's our job. Ilang beses ako tumayo dito na, alam niyo yan kasi kayo po ang chairman, na nilaban ko na ibalik, i-insert. Yes, that is the word insertion. Ibalik, i-insert yung pondo ng PhilHealth na hindi binibigay. So if I call it an amendment, it's okay. But if I call it an insertion, malisyoso yon, bawal yon.
Parinig So ka that's what pa. I'm saying. It is our job. So I thank the majority floor leader for standing up and sabi nga niya, ako na tumayo dito. Well, tumatayo din ako with you. Yung pilot project na I proudly, ako Okay. nag-initiate, ako talaga. Ako talaga nag-insert nun. 1 billion for pilot project ng LGU Zero. Di ba mga kaibigan? Malinaw naman. O yan o, aminado si Senadora Pia na siya yung nag-insert ng 1 billion pesos. So yun nga yung sinasabi mga kaibigan, no? At malinaw yung sinabi ni former Secretary Bonoan, hindi porket may leadership fund ang senador, yung mga insertion, abay may anomalya na yan. Depende daw ito kung saan talaga ginamit at kung may kickback ba na nangyayari dyan. Kaya nga pabor tayo noon mga kaibigan, di ba, na imbestigahan ni Senador Lacson ang mga insertion ng mga senador. Pero ang daming senador mga kaibigan yung mga humarang at natakot sa mga insertion nila. Oo, di ba? O tapos ngayon, isa pala to, si Pia mga kaibigan, na umaamin ngayon na may insertion na 1 billion peso. O, tapos noon galit na galit kayo pag sinasabi ni Senator Lacson na may insertion ang mga senador. Ay nako talaga, oo. Balance kasi naaawa ako sa mga mayor na pinupuntahan sila ng mga pasyente na in-announce po zero balance. Ay, hindi kasi kami kakasama doon. So, maliit lang yung 1 billion, sobrang konti, but I put on record, it's a start. I could have asked you, because kayo, Mr. Senate President, ang chairman nun, sige na, lagyan mo to ng 10 billion because 10 is probably kulang sa dami ng LGU hospitals natin. So, ganun yun. That is the process. So, thank you, Majority Floor Leader, for bringing this up. Sana nakadagdag lang tayo sa pagkakaintindi ng mga kababayan natin on what our jobs are. And again, no tolerance naman po tayo sa mga kasamaan at mga corruption naman dyan. We're just doing our job. Thank you. Talaga ba? No tolerance sa kasamaan at corruption? Wow galing sa feeling lawyer ni Sara. Yung tinatawag ng karamihan na bias na senator judge. Di po ba mga kaibigan, kung no tolerance, maging patas muna kayo. Lalong-lalo na kayong magkapatid sa usapin ng impeachment. Hindi yung istilong Judas. Di po ba yung ipinapakita nyo sa taong bayan? No tolerance daw mga kaibigan sa kasamaan, pero tahimik sa pagtakas ni Bato? Sige nga. Tapos suportado nyo ang Vice Presidente na takot sa accountability. Ay nako mga kaibigan, no? Antindi, galing sa bunganga ni Pia. Tapos mga kaibigan, ito pag-usapan natin to mga kaibigan. Yung naging desisyon kasi ni Escudero at yung pagdadrama mga kaibigan ng mga lawyer ni Sara Duterte. Umpisahan po natin dito mga kaibigan yung pagsita ni Attorney Kapunan dito kay Attorney Christine tungkol sa misleading questions. Okay? Pakinggan po muna natin to. Yes, at mid-sentence, Your Honor. Your Honor, please, can the witness be directed? You just answer with yes or no. The counsel has her time to ask clarificatory questions later Your Honor, during not all redirect, Your questions. Honor. Not all questions can be answered by yes I am or on no. cross, Your Honor, please. Counsels. Never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination. Misleading questions are not allowed They on are cross. allowed. Counsels, I don't think I need to lecture you please. that. Counsels. Natawa na lang at nagulat mga kaibigan yung nasa likod no ni Attorney Kapunan. Siguro lawyer din yan, no? Hindi siya makapaniwala sa sinabi ng defense lawyer ni Sara Duterte. At si Attorney Kapunan mukhang no, naiinis na din. Alam niyo po mga kaibigan, no, sabi po ng mga abogado, bawal na bawal po kasi talaga yan yung misleading questions sa cross-examinations. Tulad ng ginagawa ni Attorney Christine o yung defense lawyer ni Sara. Kaya siya sinita ni Attorney Kapunan. Ngayon mga kaibigan ngayon, nag-post po kasi itong si Attorney Ligutan. Ito po. Kung mababasa po ninyo, wala po siyang sinasabing masama against kay Attorney Christine at sa kampo ng Vice Presidente. Ang sabi niya lang po dito, misleading questions are not allowed even on cross-examinations. Ngayon mga kaibigan, nagdrama itong si Attorney Sison. Oo, nagdrama mga kaibigan, galit-galitan, feeling biktima, nagsumbong kay Escudero. Pakinggan po natin to. A yes or no answer may be answerable are allowed. She's not referring to misleading. I mean, for
in effect, Attorney Ferrer was only saying that leading questions are allowed on cross-examination, not misleading Mali. questions. And yet we have a private prosecutor immediately taking to social media and posting this, implying something against the defense counsel. We will not have this. Your Honor, in the interest of fair play, may I request that the counsel for the panel of prosecutors and Attorney Virgil Ligutan be recognized, Your Honor. Unfortunately, counsel, no, the presiding Hindi officer will pinagbigyan. not allow that at this time. The presiding officer takes in advisement the manifestation of the counsel, the lead counsel for the respondent, because quite frankly, Honorable Luistro, I asked the clerk of court to monitor the public statements of the counsels of the parties this past week. And one side has been crossing the line many times. And Many times. in fact, the presiding officer is already in the process of drafting a ruling and a warning and an order pertaining to this. Wow. Because clearly, I can even name all of you who have been commenting on social media in violation of Rule 18 of the impeachment rules. But I will do that on Monday, perhaps, after taking advisement the manifestation of the counsel for respondent. But be advised that, again, we have it all on tape. We have been monitoring everything. We may not enumerate it one by one, but we will make the corresponding ruling on Monday. Thank you for bringing that up, counsel. It gives me a reason to actually issue the ruling, which we have prepared and have been preparing the past few days. Kahit taong bayan nakamonitor sa inyo, tandaan nyo yan. Lalong-lalo ka na. Oh, Escudero. Bumabawi ka pa lang pero eto ka na naman. Oo. Sige, abangan natin sa Lunes, di po ba mga kaibigan, kung sino-sino yung mga sisitahin ni Escudero. Pero bago sana yan, no, mas unahin sana ni Escudero na sitahin yung kapwa niya, senador. O, di po ba? Lalo na yung mga feeling lawyer ni Sara Duterte. Yan dapat yung sinisita mo. Di ba? Sitahin mo si Pia Cayetano. Di ba? Na nagpo-post ng is-flies video. So anong ginawa mo? Nag-warning ka ba? Oh, wala, di po ba? Walang warning itong si Escudero. Ginagalit mo na naman ang taong bayan ni Escudero. Nako, huwag kang mangangamoy bias talaga. Sitahin mo, si Robin Padilla at si Amy. Nadaig pa yung defense lawyer kung mag-cross-examine. Di po ba? Ang lakas mag-warning nitong si Escudero. Sitahin mo muna yung kapwa mo senador. Di po ba? Sitahin dapat ni Escudero mismo mga kaibigan si Sara Duterte. Kung ano-ano yung pinagsasabi, di po ba mga kaibigan tungkol sa impeachment court? Wala daw kwenta yung impeachment. Lalong-lalo na kayong dalawa na nakaupo dyan. Ano daw pinaggagawa ninyo? Wala daw ebidensya yung prosecution. Gawa-gawa lang daw. Nagsasayang lang daw tayo ng oras dyan sa impeachment. Tapos wala ka man lang sinasabi patungkol dyan. Tapos dito sa prosecution na wala namang sinasabi na mali. No? Hindi naman nagpapakalat ng kung ano-anong fake news sa taong bayan, no? Sa publiko. Sila yung sisitahin mo. Aba, matindi ka din no? Nakakabawi ka na nga Pero eto ka na naman, nangangamoy bulok na keso. Kaya naman mga kaibigan, heto ang sagot ni Attorney Kapunan at ni Attorney Claire Castro. Pakinggan po natin to. Let me just remind everybody that the number one violator is the Vice President herself. Totoo. When she makes all of these out-of-court statements, she doesn't come to court, but she makes statements. She says prosecution has no evidence, that we are bending the law, that and things like that na wala naman daw kaming napoprove sa evidence namin, tsaka, and these are out of court statements of the Vice President, who is a party to the case, no? Kami mga counsel lang, but a party to the case must be held to a higher standard, stricter standard. And I think I don't know if there is an order directed by the presiding officer, I can fairly predict that the Vice President will not conform. I think for the impeachment proceedings to be fair, a rule like that should apply to all, including the senator judges, and more so to the senator judges because of, number one, their oath of
it is very clear in the Senate impeachment rules na they're bound to political neutrality. No? And number two, they took a firm oath for the administration of justice, upholding the Constitution and all that. So they took an oath as senator judges. And therefore, if there is such a directive to be fair, it should also apply to them. And that is where we will see the political will. No? We will see the political will of the presiding officer if he will take this opportunity to also remind the senator judges. No? Kasi ang problema dito, if it is the other party, for instance, kung ang defense na nagtanong at nag-exceed ng bounds of fair play, pwede namin sitahin. We will say misleading, we will say uncalled for, we will say, but we cannot talk when it is the senator judge. In fact, fairly recent, one of the senator judges even got mad at a witness for debating, no? For debating, don't debate with the senator judge. But I also thought that was unfair. When the witnesses come, when a witness comes to court, the witness is expected to be treated fairly. Kasi hindi naman siya makakasita ng senator judge. No? He cannot say, I object, or he or she cannot say unfair question or misleading or anything. No? Kayo po ba mga kaibigan, pabor ba kayo sa sinasabi ni Attorney Kapunan? Sitahin dapat ni Escudero, di ba? Si Sara Duterte at yung mga bias senador. Para patas, di po ba? Ganun lang kasimple. Kasi naman mga kaibigan, sa panig kasi ng prosecution, pwede nilang sitahin yung defense lawyer, yung defense counsel ni Sara Duterte. Pero yung mga senador judge na bias, hindi naman po nila kayang sitahin yan eh. Ang may kaya po niyan ay yung presiding officer. Pero nakikita natin ngayon mga kaibigan, mukhang mahina. Oo, ay nako talaga, oo. So, we look back at the proceedings kanina, no? Kasi meron namang replayan sa TV, no? So when we look back at it, it was very clear that she was referring to my statement that it is misleading. Oh, yeah, She was yeah. not referring to any previous statement, which was what Attorney Season said, no? But to my statement na there are boundaries to cross-examination, and misleading questions are not allowed. And clearly, right after she said that, it is allowed. So that's why nag-react lahat, because it's very elementary, no? You can ask leading questions sa cross-examination, but you cannot ask misleading questions anywhere, whether direct examination or cross-examination. Bawal na bawal ang misleading question. Yan din po kasi mga kaibigan, yung sinasabi ng mga abogado, bawal po talaga. At yan din yung nakasulat mismo sa ating batas. Ibig sabihin po, kahit sa cross-examination kung saan binibigyan ng kalayaan ng mga abogado na gisahin at subukan yung kredibilidad ng isang witness, hindi pa rin po pwedeng manlin lang, mag-imbento ng mga detalye na hindi pa naman sinasabi ng witness. Gamit-gamit ang isang mapanlin lang mga kaibigan na tanong. Yan po kasi yung nakita natin doon sa misleading question ng defense lawyer ni Sara Duterte. Kaya nga po siya sinita. So mga kaibigan, pakinggan din po natin yung naging reaction naman ni Attorney Claire sa naging sagutan ni Attorney Kapunan at ni Attorney Christine. Pakinggan po natin to. Ito lang nakita ko ha. Basahin lang natin kung ba't ganyan si attorney. Feeling ko kasi, syempre si Attorney Kapunan, kilala na yan. Yes. Ba? Kilala na yan. So kung ikaw ay makikipagdebate, di ba? Against a certain, the likes of Attorney Kapunan. In a way, may kukwento mo na yan sa mga kabatch mo. I'm telling you, mga kaklis. Sa bagay, may punto. I'm telling you. Ipagyayabang. Kapag trial lawyer ka talaga, I mean, it's normal. It's normal. Okay. Nangyari sa akin yan, pero hindi naman ganyan. Ibig sabihin kasi lalo pag medyo may edad na yung kalaban mo. Ako talaga, syempre, I mean, ang katwiran ko doon, tika lang. Pero naman tayo tinapos eh. Nauna ka lang. Diba? Pero hindi ako papakain ng buhay sa'yo. May ganon. Real talk tayo ha. Maganyan talaga sa totoo lang, pag kami IBP convention, mas maingay, napakaingay ng mga
lumalaban sa korte. Yan. Yung mga corporate lawyers, mga kasi siguro marami silang datu. Tahimik lang sila. Kinig lang yan. Mga prim and proper. Ano pag mga trial lawyer, alam mo si judge ganyan, alam mo si ganon. Yan. So tingin ko dito, di ba? I mean, pride niya rin naman, mga clear, na ang makadebate niya ay si Atty. Kapunan. Di ba? Okay. Kaya ganyan. Kaya tingin ko, feeling ko, yun yung dahilan kung bakit high siya. I mean, hyper. Not naman high, sorry. Hi. Hyper siya. Hyper. Hyper. Kasi kapunan yan eh. Totoo. Kaya lang, dahil baka nasobrahan sa pagka-hyper si attorney, hindi niya napapansin na hindi na siya okay sa mata ng iba. Okay? Hindi siya okay sa mata ng iba. Yan. Tingin ko lang maiisip din ni attorney na nagkamali siya kasi sinabayan niya si Atty. Kapunan. Banggaan, hindi pa tapos si Atty. Kapunan, sumagot siya agad. No, yes, they are. They are allowed. Baka iba yung gusto niya sabihin. Kaya lang, naunahan siya ng, hindi, kailangan kita sagutin eh. Diba? Hindi porket si Atty. Kapunan ka, hindi kita, diba? Hindi kita, iniisip niya, hindi kita uurungan. May ganun eh. Na hyper. Kaya sabi ko nga, medyo, yung body language lang kasi yung hindi okay. Diba? O siguro dadala siya ng emosyon niya. Yun lang yun. Well, mga kaibigan, totoo naman yung sinasabi dito ni Atty. Claire Castro. Di po ba? Pag naunahan ka talaga ng emosyon, hindi ka na talaga makakapag-isip ng tama. Medyo inuuna yung yabang, tapos ayaw mong maapakan yung ego mo dahil nga pareho kayong abogada. Yan yung nangyayari. Tulad yung nangyari nga po dito kay Atty. Christine. Tapos to the rescue naman, itong legal counsel nila na wala daw sinabi. Kitang-kita naman po. So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag niyong kalimutan, i-like at i-share ating mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.